Isang araw, may isang high school student na pinangalang Julius Caesar. Madalas siyang inaasar ng kanyang mga kaklase. Julius Caesar rito, Julius Caesar doon. Dumadalas ang pambabarat sa kanya hanggang sa nakuha na ang atensyon ng kanilang AP teacher. Tinanong ni Julius ang guro niya kung bakit inaasar siya ng kanyang mga kaklase dahil sa pangalan niya. Ipinaliwanag ng guro na parehas sila ng pangalan ng isang diktador noong 100 BC sa Rome. Ibinigay niya ang aklat ng istorya ni Julius Caesar. At nang bumalik si Julius sa kanyang tahanan, agad-agad niyang binasa ang kwento. Nang mahaba-haba na ang pagbabasa niya, bigla siyang nakatulog ng mahimbing. Ngunit nang gumising siya, wala siya sa kanyang tahanan, kundi sa kakaibang kwarto sa loob ng isang domus. Lumabas siya nang makita ang kakaibang kapaligiran. Naglakbay ba siya pabalik sa panahon ng mga ancient Rome? Nang patuloy na naglakbay si Julius, nadatnan niya rin ang kinikilalang Julius Caesar ng Rome. Pinanganak si Caesar sa isang ruling class na pamilya noong 100 BCE. Namangha ang lalaki rito at tuloy nang lumakbay. Pinapanood ang kwento ng isang historical figure na kung saan pinanggalingan ng pangalan niya. Noong pag-abot ng 16 na taon ni Julius Caesar, naging pinuno siya ng kanyang pamilya at nahirapan nung naging diktador si Lucius Cornelius Sulla sa Rome. Balak ni Sulla na purgahan ng Rome na ang daan ng namatay rito at si Julius Caesar ay nasa listahan rin nito. Ang pamilya ng nanay niya ay nagmakaawa na huwag siya patayin at pinagbigyan naman ni Sulla. Ngunit tinanggalan niya si Caesar ng lahat ng naimana niya. Naawa ang lalaki sa nasaksihan. Nang magpatuloy ang kwento, si Caesar ay sumali sa isang hukbo at umalis ng Rome. Mabilis siyang umangat sa ranggo at naging isang general. Sinakop niya ang Gaul at lalo pang pinalawak ang teritoryo ng Rome. Pumasok rin si Julius, ang lalaki, sa hukbo upang mas lalo pang pag-aralan si Julius Caesar. Sinamahan niya ito sa lahat ng paglalaban, sa lahat ng tagumpay at ang pag-angat ni Caesar bilang diktador ng Rome. Noong oras na nasa kapangyarihan siya, ipinakilala niya ang land redistribution policies, paggawa ng Julian calendar at nagtayo ng pampublikong trabaho para maiwasan ang poverty at unemployment. Walang naging reaksyon kung hindi paghanga ang lalaki nang masaksihan ang kwento ni Julius Caesar, kung saan siya ipinangalan. Nang nagising siya sa kanyang mesa, ay agad-agad siyang naghanda para pumasok. Ibinigay niya ang libro sa kanyang guro sa AP at nagpasalamat. Iniliwanag ng kanyang guro na may pagkakataong may dahilan kung bakit siya ipinangalang Julius Caesar. Pero hanggat lumalaki siya, ay pahalagahan niya ang kanyang pangalan.